Well, attorney, pinangalanan po kayo bilang co-accused sa kaso sa ICC. Ano po yung tugon nyo sa aligasyon nito? Natatawa lang po ako dyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa Mhm. war on drugs na yan. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung mayroon mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Alam po ninyo, yung pagiging abogado, yan po ang profession ko. Hindi ko maaaring tanggihan yan at abogado lamang po tayo. At yung pangalawa, sabi daw, ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Aha. Noong pong ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kilalaman dyan. Pero attorney, Alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ako sinasali, ay para magkaroon ng kredibilidad yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration yung pagpatay sa mga drug lords, kahit ito yung mga civilian lamang. Pero kailanman po hindi naging policy yan at sa makatuwid, siguro marami ang di nakakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian de los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Kulot Guzman. Ako po ang nagdala sa mga relatives niya, sa mga magulang niya sa Malacanang at doon po ay hinirap ko sa kanila. Hinarap sila ni Pangulong Duterte at yun po, ang naging bunga po nun, hindi po ba, na yung lahat ng mga pulis na naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ang balita ko po ay na-convict silang lahat. pero attorney, sa dami sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang reaksyon niyo doon? Ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutors po kayo na dapat na nagsasampa ng kaso sa mga pulis na kung sila ay involved dito sa mga pagpatay. Meron pong mga katulad ng binanggit ko, di ba? Nagdemanda yung aking mga prosecutors. As a matter of fact, kung matatanda ninyo yung si Colonel Marcos na siya naging dahilan daw ng pagkamatay ng mayor ng Albuera Leyte, yung father ni mayor ngayon, ako po ang nagpa-imbestiga nun kasi para bang yung kanyang ang pagkamatay ni mayor noon ay parang babaliwalain lang o parang yung hindi po prosecute. Dinirekta ko po sa record dyan, ang NBI. Sabi ko, ako hindi niniwala na dapat ganyan-ganyan lamang. Sabi ko, imbestigahan ninyo, tingnan ninyo kung anong katotohanan dito. As a matter of fact, inimbestigahan niya ng NBI during my watch. And I think the recommendation is to prosecute Colonel Marcos Now, at that time. Attorney Vitt, kaakibat ng paglabas ng inyong pangalan bilang co-accused ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa inyo. Ano po yung plano ninyo at papaano nyo po ito haharapin? Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi man lang hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa,
wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y arestuhin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko, ay yung maging malinaw na kung anong basihan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. Sapagkat sa ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Kaya hopefully in the coming days, sana mag-come out ang Supreme Court ng isang malinaw na patakaran katulad nung patakaran na inilabas nito tungkol sa extradition na malinaw na hindi ka maaring bastan lang damputin at padala sa foreign country sa isang extradition ng walang proseso ang judicial process dito sa Pilipinas. So, Attorney Yan ang Vitt, dapat mangyari dito. Attorney Vitt, so can you categorically say na wala kayong planong lumabas ng bansa para i-evade Wala. it? Oo. Hindi ako lalabas ng Maynila. Tuloy-tuloy lang ako I'm practicing my law. Kasi after my stint sa DOJ, sa Napolcom, I have to work kasi I have some grandchildren to help. May meron pa akong kaunting kuhan, pero I really hate to be idle. I really hate to retire muna. Hindi muna ako mag-retire. Nandito lang ako, nagpa-practice. Attorney Vitt, siguro yung mensahe nyo na lamang doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs na naniniwala na wala silang hustisyang nakamit nung kayo ay Justice Secretary. Hindi po totoo yan. At saka hindi dapat yan ibentang si Justice Secretary. Ang Justice Secretary po, kung yung merong idudulog sa amin na malakas ang ebidensya, ay sigurado nga akto yung aming mga piskal. Ang problem po ay kayo rin nagsasabi dyan, na sinasabi nyo dyan na yung mga pulis ay wala namang ebidensyang pinoprosecute. Ay hindi namin po yun, hindi namin yun katungkulan. Ang katungkulan namin, isubmit ninyo, magkain kayo ng demanda sa aking departamento at yan ay aaksyonan nung panahon yun. At yan po ang nangyari nun. Nung panahon ko, walang nangyari na dinismiss porque kahit may ebidensya, yun ay na-dismiss porque walang ebidensya. Okay, maraming salamat po, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Thank you, Sarge.